Ay, purihin ang Panginoon. Bawas na naman tayo ng 4 na minuto. Importante pa naman yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Dahil na medyo mahabang saray-sayin itong ating aralin sa umagang ito. Tungkol dun sa pag-aalis ng kaharian ng Diyos dun sa mga, kasi dito ang kausap dito ng ating Panginoon, yung mga punong saserdote. Yun ang kausap dito doon sa 21, doon sa bandang itaas ng aralin natin, nandoon. Kasi nangangara ating Panginoon sa Kristo, dumating itong mga Pariseyo, itong mga puno ng saserdote. At tinatanong nila ang ating Panginoon sa Kristo, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? Hindi sumagot ang ating Panginoon sa Kristo, kundi tanong din ang kanyang binalik doon sa mga nagtatanong. Sinabi niya roon, kung sasabihin niyo sa akin, yung bautismo ni Juan, kung saan ito nanggaling, sa langit ba o sa tao? Sasabihin ko sa inyo kung anong kapamahalaan at ginagawa ko itong mga bagay na ito. Hindi sumagot yung mga puno ng Pariseyo dahil ng pinagbulay-bulayan nila. Kung sasabihin nila sa tao, magagalit yung mga tao sa kanya dahil na pinaniniwalaan nila na propeta itong naging si Juan Bautista. Ngayon, kung sasabihin nila sa Diyos, ang katwiran nila, bakit hindi ninyo pinakinggan? Alam nyo pala sa Diyos nang galing. So yung ating aralin sa umaga ito, medyo mahaba-habang salaysay ito, kaya nga lang, pasensya na kayo, medyo yung oras natin, hindi ko sigurado kung hanggang saan tayo makakaabot. Kasi ito sa pag-aaral natin, sinasabi rito, na itong kung bakit aalisin. Kasi alam natin, ang tinutukoy dito na aalisin yung kaharian, doon ito sa mga punong saserdote na ito. Doon sa saserdote, kasama dyan yung mga eskriba, mga Pariseyo, Saduceos, mga kasama yan. Kasi yan yung nagpapaganap ng lahat ng mga palatuntunan ukol sa Diyos. Sila ang nag-aayos niya, nagsasayos. Ngayon, bakit ba sabi ng ating Panginoon sa Kristo, aalisin sa inyo yung kaharian? Ano ang mga kadahilanan dito? Kadahilanan at aalisin sa kanila. Kung mababasa natin doon sa 23 ng Matthew, 23:13 ng Matthew, binabanggit doon kung bakit aalisin sa kanila itong kaharian na ito. Sa halip na yung kaharian ay buksan nila sa mga tao, ibig sabihin, hayag nila sa mga tao yung kaharian ng Diyos. Ang ginagawa nitong mga eskriba, itong mga Pariseyo na ito, sa halip na buksan nila, sinasarahan nila. Merong mga gustong pumasok, hindi nila pinapayagang makapasok, kundi sinasansala nila yung papasok doon sa kaharian ng Diyos. Kaya inalis sa kanila itong kaharian ng Diyos. Kaya inalis sa kanila yan. Ngayon, nung inalis sa kanila, saan ba ibinigay itong kaharian ng Diyos? Saan ito ibinigay ng ating Diyos? Doon po sa Lucas, 12:32 ng Lucas. Pakibasa mo na nga, kapatid. Sabi po sa Lucas chapter 32. 32. Sabi po rito, huwag kayong magnatakot ng ikawan sapagkat nakalulugod ng mainam sa inyong Ama ang sa inyo ibigay ang kaharian. Ibinigay yung kaharian ngayon doon sa Munting Kawan. Munting Kawan. Ngayon, alamin natin ngayon, kaya sabi ko nga, mahaba-habang salaysayin ito. Kasi itong Munting Kawan, saan ba naggaling to? Saan ba nagmula itong Munting Kawan? Nagkaroon ng Munting Kawan na ito'y naging isang bansang banal. Ayon doon sa unang Pedro chapter 2, naging bansang banal ito. Itong mga Munting Kawan na ito. Saan ba nagmula ito? Saan nanggaling ito? Kasi doon sa 929 ng Roma, binabanggit doon
kung hindi nag-iwan ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodom at Gomora. Alam naman natin kung anong nangyari sa Sodom at Gomora. Di ba nabura sa mapa yan? Ngayon hindi mo alam kung paturo mo kahit kanino. Hindi nila masabi kung saan ba lugar itong Sodom at Gomora na ito. Nawala na yan. Hindi na yan ano. Naging ganyan sana tayo kung hindi nag-iwan ng isang binhi sa atin. Yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, aling binhi? Anong binhi yun? Nung ito'y liwanagin ng ating Apostol Pablo sa Galatia chapter 3, verse 16, binanggit doon, itong binhi na ito kung sino ito. Ito walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Binanggit yan eh. Ang binhi, isang binhi na ito ay sino? Si Kristo. Yung binhi na tinutukoy dyan. Na ito naman yung itinakwil ng mga nagtatayo ng bahay, nagtatayo ng mga gusali. Itinakwil ito, hindi nila tinanggap ito. Na ito pala yung magiging batong panulok. Itong ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, dito nagmula ngayon yung munting kawan sa pamamagitan nitong ating Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan? Kasi yung lahat ng sumampalataya rito sa ating Panginoong Jesucristo, sumunod sa Kanya, kung babasahin natin yung 19:28 ng Matthew, pakibasa mo rin kapatid. Sabi po sa Matthew chapter 19, 28. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkaunang anak ng tao sa luklukan ng kanyang pagbaratian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsimpong sa 12 angkan ni Israel. So, doon nagmula yung nagsisunod sa pagbabago ng lahi. Bakit ba kailangan baguhin ng lahi? Kasi yung lahi na binanggit dito sa banal na kasulatan sa Kawikaan 30 verse 11, kung ating titingnan dyan, patuloy yan hanggang 14, basahin mo kapatid. 30 verse 11. Kasi ganyan ang lahi natin nung una eh. Kaya kinakailangan magbago tayo ng lahi. Sabi ko sa Kawikaan, chapter 30, verse 11, may lahi na tumutungayaw sa kanyang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata at kayong may hindi ugas ang kanilang kaunan. May lahi kapag mataas ang kanilang mga mata at ang kanilang mga talupak mata ay nakakataas. Yan. Yang mga lahi na binanggit dyan, kung yan ang taglay natin sa ating pananampalataya, kahit na araw-araw tayo, nandito tayo sa brethren in Christ, dadating yung araw na tayo man ay aalisin. Sapagkat hindi nagbunga yung mga yan eh. Yung mga ano na yan, hindi nagbunga. Yung mga ano na yan. Hanggang ngayon, yung espiritu niya nabubuhay pa. Kaya meron nga yung mga kapisanan, ang tatapang. Parang sabi nga eh, yung kanilang mga ngipin ay parang sundang. Yung kanilang mga bagang ay parang talagang matatapang sila. Hindi mo pwede silang basta-bastahin at mayroon kang kalalagyan sa kanila. Pero ang sabi, huwag tayong matakot doon sa pumapatay ng laman, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa at ng espiritu. Huwag tayong matakot doon. Pero ganun pa man, pinag-iingat din tayo. Pinag-iingat tayo. Ngayon, dito sa pag-aaral natin sa umagang ito, nakita natin dito na itong mga Pariseyo na ito, talagang hindi ito talaga gumanap. Ang kanilang tungkulin bilang mga saserdote, di ba, sabi sa, hindi ko na matanda ko sa Kawikaan din nandoon yun, yung mga labi ng saserdote, kailangan nag-iingat. Sa Acts, nag-iingat ito ng salita ng
ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Pero anong ginawa nitong mga ito? Sa halip na isiwalat nila yung katotohanan ng ating Diyos, sila pa mismo yung humahadlang doon sa 23. Chapter 23 verse 13. Binigyan din dyan na ito, hinahadlangan nila. Yung meron mga gustong pumasok, uy, hadlangan nila yan para hindi makapasok. Dahil sila mismo, ayaw nilang pumasok. Ngayon, yung gustong pumasok, hinahadlangan pa nila. Kaya talagang aalisin sa kanila yung kaharian. Ibibigay doon sa bansang nagkakabunga. Ngayon, itong bansang ito, na tinutukoy dito nagkakabunga, kabilang, tama yung sabi nila, kabilang tayo mga hintil dito. Kasi tayo yung unang nagbunga kung maano natin, yung pag-aaral natin doon sa Malakias, chapter 1, verse 6 yata, yung hindi ko na basta Malakias chapter 1 yun, kung 13 yata, na yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay dadakilain ng mga hintil. Tayo yung mga hintil na yun. Tayo yung tinutukoy doon. At doon sa verse 14, sinasabi doon na dakila yung pangalan ng ating Panginoon doon, kagila-gilalas doon sa mga hintil. Tayo yun, yung mga hintil na binabanggit dito. Kaya kinaluguran tayo ng ating Panginoon kasi sa atin nagbubunga yung salita ng Panginoon, sa atin nagbubunga, sa ating mga hintil. Hindi dito sa mga na ito. Kaya sabi nga yun daw ating yung Israel ngayon ay katulad ng Jerusalem ngayon. So, binanggit dito na yung Jerusalem ngayon, talagang wala na sa kanila yung talagang tunay na kaharian ng Diyos. Wala na sa Israel ngayon, sa panahon ito. Nasaan na? Nandoon sa Israel, nabababa mula sa langit. Sa bagong Jerusalem, nandoon na yung kaharian. Pero dito sa lupa, may nagmensahe nga dati na doon sa yung Israel ngayon, ang makikita mo doon, puro mga mga Muslim na at saka yung mosque na wala na yung at yung itinayo diyan ni Solomon, giniba rin yan sinira din yan kasi nga hindi sila nakakaganap doon sa gusto ng Diyos. Ay yung aralin natin nung nakaraan, di ba? Bilin at bilin. Kung anong bilin, siyang isasagawa. Huwag mong babawasan, huwag mong daragdagan. Ay sa ngayon, napakaraming dagdag. At ito yung nabubuhay pa yung ating tagapanguna. Ibinasin nila itong salita ng Diyos, ibinasin nila sa isang basong gatas. Sa isang basong gatas, ibibigay sa iyo, order ka sa restaurant, gatas nga po, bibigyan ka. Gatas nga, ang tingin mo gatas. Pero hindi mo alam, pagtingin mo, lasang tubig. Hindi lasang gatas. Hindi mo alam ngayon kung gaano karami ang porsyentong inilagay doon na halo. Kasi sabi sa Lucas yung kaharian ng langit ay natulad sa libadura ng isang babae na inilagay sa 3 takal na harina mula sa umpisa nalibadurahan lahat yung salita ng Diyos hanggang ngayon. Yung pa rin ang tinataglay. Mapalad yung nandito sa Britain in Christ dahil dito kayo makakarinig ng tunay na salita ng Diyos na walang libadura. Purong salita ng Diyos. Marami ngayon na nag-aangkin na sila ay full gospel. Sila ay purong katotohanan yung sinasalita nila. Pero kung saliksikin mo sa banal na kasulatan, ang daming sablay. Ako lang, nung nagko-commute ako manggagaling ako sa Cavite, sa Alfonso, bago ako makarating dito sa lugar ng Landayan, napakarami ako na sumusuno sa akin sa biyahe. Mamaya, tatayo, magsasalita ng konti. Ang susunod doon, aabangan mo na kung anong susunod. Ang susunod doon, mamimigay na ng sobre.
Ako'y nagtutulog-tulugan at ako'y ayaw kong magbigay dahil alam kong wala naman sa katotohanan Nagtutulog-tulugan ako. Pipilitin pa akong kalabitin para ako'y magising. Hindi ako nagising. Iniwan yung sobre sa aking harapan. Doon sa kalungan ko. Tapos hindi naman ako gumising. Mahirig bisingin yung hindi naman talaga tulog Hindi ako nagising. Nung umalis, kinuha ulit yung sobre. Tapos, sabi ko, sa ngayon, marami ang nagdadala ng salita, pero wala sa katotohanan. Miski sa lahat ng mga denominasyon ngayon. Kaya nga sabi ng tagap ng banal na espiritu, nung bumaba dito sa kapisanan ito, saliksikin ninyo ang lahat ng mga kapisanan sa buong mundo, wala kayong makikitang gaya ng kapisanan ng kapatiran kay Kristo na inihahayag ang buong katotohanan ng Ebanghelyo. Walang halo, walang dagdag, walang bawas. Dito yan inihahayag. At kung nagkukulang man, nagkakaroon ng pagkukulang, may espiritu na nagtutuwid ng kakulangan ng mga naghahayag dito. Gaya ko, ilang beses na ba ako nasaway? Dahil minsan, pagbigas ko ng salita, mabalasik talaga akong may salita Kasi dyan ako parang may dugong militar tayo, kaya medyo parang tayo, mabalasik tayo magsalita. Kaya minsan napagsasabihan tayo, pero tinatandaan ko yun. Binabago ko yung aking sarili, yung dapat alisin, inaalis ko. Sabi nga ng kapatid na nung nabubuhay pa, pag ikaw ay kumain ng isda, yung salita minsan ng Diyos, tinutulad sa isda Pag ikaw ay kumain ng isda, alisin mo yung tinik, itapon mo yung tinik. Yung laman lang ang kunin mo. Huwag kang kumain ng tinik, baka mabilaukan ka Kaya ganun ang ating pananaw sa salita ng Diyos. Pag hindi naayos, kasi minsan hindi naman natin maiwasan, nakikinig tayo sa mga mensahe ng ibang nangangaral, pagka hindi na ayon sa kasulatan, kinakailangan na huwag natin tanggapin yun. Sa ikalawang Juan, kung hindi tayo nagkakamali, yung sinasabi ro na, kung dumating sa inyo ang isang tao na nangangaral ng salita, hindi katulad ng ipinangangaral ng mga apostol, itakwil. Huwag ninyong tanggapin. Itakwil natin. Sa Galatia, Galatia 1:8, sinabi rin yun. Kahimat kami o isang anghel ang magdala sa inyo ng ibang balita na hindi gaya ng aming ipinangaral sa inyo, ay matakwil, itakwil. Kaya dito sa kapisanan ito, medyo may mahigpit talaga dito ang pagdating doon sa pagsunod sa salita ng Diyos, talagang maraming aral dito tayong matatanggap. Kaya ang sabi ko, mahabang salay-sayin ito. Ngayon, itong sinasabi nga rito, kung ating titingnan, kasi itong binanggit ko kanina, 9:29 ng Roma, kung hindi nag-iwan ng isang binhi, naging gaya sana tayo ng Sodoma at Gomora. Itong binhi na ito, na tinutukoy dito, nung liwanagin ni Apostol Pablo sa Galatia 3:16, ito na yung ating Panginoong Kristo, na ito nga yung itinakwil ng mga nagtayo ng bahay. Sabi sa 28:16 ng Isaias, itinakwil ito ng mga nagsipagtayo ng bahay. Itinakwil ito, pero hindi nila alam, ito yung ginawang batong panulok ng ating Ama na siyang magiging guide ngayon doon sa mga sumasampalataya. Ngayon, sabi nga dito, paano natin naanahin niya yan ito? Itong binhi ni Abraham. Kasi ito, binhi ito Itong tinutukoy dito, binhi ni Abraham ito Itong ang ating Panginoon Kristo Kasi si Abraham, nanganak ng Isaac. Jacob. Doon sa Abraham, Isaac, and Jacob. Doon sa Jacob, doon lumabas ito nga yung ating
tinatalakay na naging batong panulok. Saan doon? Saang bansa? Kasi nanganak na yun ng 12 eh. Itong Jacob, nanganak ng 12 ito. Doon sa 12 pinanganak ng ating mga ninunong si Abraham, nandoon yung Huda. Na kung ating titingnan yan, sa chapter 10 ng Zacarias, binanggit yan eh, na doon sa Huda talaga lalabas eh. Yung magiging tawag dito, magiging hari ng Israel. Doon talaga lalabas sa Huda. At nagkaroon ng katuparan niya doon sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, yung mga sumampalataya doon sa ating Panginoon Jesucristo, binabanggit din sa Galatia pa rin, 3:27. Kapatid, pakibasa mo nga. Sa Galatia chapter 3, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinili si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo may binti ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa Panginoon. Yan. Yan ay yung ano natin ngayon. Nandyan tayo kabilang ngayon. Na tayo ay sumampalataya doon sa isang binhi na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, doon sa binhi na yan, sabi diyan, kung kayo nga ay na kay Kristo, kayo nga yung binhi ni Abraham. Ngayon, kung paano natin ba sasabihin na tayo na kay Kristo? Hindi natin sinusunod si Kristo. Yung salita ni Kristo, ini-ignore natin, hindi natin pinaniniwalaan. Pero pag kami nagtanong, ako'y kay Kristo, ako'y Kristiyano. Yan, may mga posibilidad na alisin din yan. Pagdating noong panahon na itinakda ng Ama, na kasi pinagbubukod-bukod na eh, ngayon talagang ano na eh, kumbaga sa ano, sinasara na ngayon eh. Yung kambing inilalagay na sa kaliwa, yung tupa inilalagay na sa kanan. Huwag sana tayo mapabilang sa kambing. Bakit? Ano ba yung katangian ng kambing? Kambing, mahilig yung lumaban eh. Pasaway yung palagi yung kambing. Kahit na ako, naglaga ako ng kambing. Pagka ano yan, minsan hindi mo namamalayan, bigla ka susumbangin sa puwit niyang kambing na yan eh. Susumbangin ka yung sungay niya, gagamitin niya. Ganon, itinulad yung mga, kaya iniligay sila sa kaliwa. Ngayon, yung tupa, kahit na binabalahibuhan mo na yan, hindi yan nagrereklamo. Talagang sumusunod siya kung anong gusto ng amon niya, ng kanyang Panginoon. Sunod yan. Kaya ganun ang nangyari sa atin. Ngayon, yung mga inabot tayo. Yung sa sa unang Pedro 2:6, patuloy yung pasahin na nga lang nyo. Pati medyo inabot ako ng oras eh. Kasi talagang nanghihinayang ko doon sa oras kasi nabawasan tayo ng 4 na minuto at kalahati eh. Hindi, dapat matatapos ko yan. Pero hindi natin natapos. Purihin ng Panginoon, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Sana sa online, sana nandito sa sa lahat ng mga kapatiran. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Good morning, magandang umaga sa inyo lahat. Purihin ng Panginoon. At salamat sa ating mga nakasama sa umagang ito. Sa mga nakadaupang palad natin. Nakasama. Purihin ng Diyos. Ano ang ating paanyaya sa ating mga nakasama ngayon. Napakaganda kung sisiyasatin natin. No? Ang pising panukat natin ay yung aral. Diba? Yung aral ni Kristo, Ebanghelyo. Napakaganda sa isang nagmamatsyag at nagmamasid, nagsisiyasat dun sa aral. Halimbawa, may mga aral na tungkol sa ikapo. Napakagandang malaman kung ano nga ba ang aral sa ikapo. Meron pa ba niyan? Di ba? Kung bang
Si Kristo ba talaga? Bakit may pag-aaral na si Kristo sinasabing tao? Magandang siya sa atin yun. Ano? Kaya nga ang paanyaya, bukod sa pakinig, naroon din yung pagbabasa natin. Aalamin natin kung ang bawat pagpapahayag ay ito'y nasa Ebanghelyo. Kaya napakalaga siya. Ano, sa ating pag-aaral, sa isang pagkakataon, natawagin si Abraham nung kanyang kapanahunan. Ang sabi sa chapter 11, ganda po, sa verse 8, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. Sa kanyang kalagayan nung panahon yun, may kaya siya, mayaman siya doon sa lupain ng Ure. Ngayon tinawag siya ng Panginoon para, sabi rito, may isang dakong paglalagyan ka. Ito'y mana para sa iyo, sabi ganon. Nakasama niya, sabi ganon, sabi rito, siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Yung kanyang pagtalima, hindi niya alam kung saan paroroon. Ano bang mana yon? Itong lugar kong ito, dito ako kilala, mayaman ako eh. Pero tinawag siya ng Panginoon para sa isang lupaing ipagkakaloob sa kanya at sa kanyang binhi. Ganon yung pagtawag sa kanya eh. Sanayin sa pananampalataya siya naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi niya sariling lupa. Tumahan siya kasama si Isaac at si Jacob. Sabi sa 10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Meron siyang inaasahan na isang lupain. Yung pangako ng Panginoon na Diyos mismo ang nagtayo. Yung kanyang inaasahan eh. Ganun yung kanyang pananampalataya eh. Maganda tong lugar kong to. Pero mas maganda ang kanyang paroroonan. Kaya yung kanyang makita na sinasabi, bagamat sila'y ng mga nangamatay, meron silang nakita. Ang sabi roon, ayon sa pananampalataya sa 13, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nakita na natatanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Yun ang kanilang pananaw, kanyang pananampalataya eh. Manglalakbay lang ako sa lupang ito. Ang sabi ni Abraham, sapagkat ang mga nagpagsabi ng gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang naalala yung lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Kaya nilang bumalik. Sa layo ng kanilang paglalakbay, ilang panahon, ilang taon, kaya nilang maglakbay. Pwede silang mainip eh. Pero hindi nangyari sa kanilang pananampalataya. Sabi sa 16, ngunit ngayon nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa mangut bagay ang langit. Yung kanilang natanaw, yung may langit eh. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Yung bayang yun ay sa langit. No? Kaya ganyan yung pinangangaral ng ating Panginoon. Sa kanyang pangangaral, ang sabi sa chapter 4 ng Mateo, pagkatapos na siya tuksuhin ng Diablo, sa 17:4-17, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang karihaan ng langit. Ito yung talagang pangunahing pangaral niya, yung pinakita na ng 1,000 taon na doon kay Abraham, yung langit na ito. Kaya nga siya naghalal ng kanyang mga apostol, ng kanyang mga alagad, at inatasan sila na ipangaral ang kaharian. Ang sabi nila ay ganito,
sabi nga ng ating Panginoon, ang 12 ito'y, chapter 10 ng Mateo, verse 5, ito'y sinugo ni Jesus. At sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alimang daan ng mga ihintil. Ang mga hintil sa pagbanggit kanina, ito'y hindi siya Hebreo, hindi siya taga-Israel. Now, ang tinatawag ng mga Israelita, yung mga binhi ni Abraham sa laman, mga Israelita, mga taga-Israel, mga Hudyo. Yan sila. Yung hindi lahi nila, tinatawag nilang hentil. Kaya hentil. Kaya sinasabi ganon ng ating Panginoon sa mga alagad, huwag muna kayong pupunta sa mga hentil. Kita mo yung kaisipan ng Panginoon. Ang sinasabi rito, huwag muna kayo pumunta, alinmang daan ng mga hintil, huwag kayong magsipasok sa limang bayan ng mga taga-Samaria. Kundi bagkos, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Puro ang focus doon sa kanyang tupa, sa kanyang minahal na bayan, na itinuring ng Diyos na kanyang panganay. Yung mga Israel, na siyang dapat mauna na magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya yun yung una nilang tungkulin. Sa kanilang pangangaral, ang sabi ganito, sa 14, ang sinumang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o sa bayang yaon, ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hinggit na paumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang yun. Lahat ng di tumanggap sa mga apostol ng panahong iyon, sa iba't ibang dako ng Israel, ng Jerusalem, ang sabi ganon, ipagpag ninyo ang inyong mga paa, sapagkat mapagpaumanhin pa yung Sodoma. Kita, binanggit ka na, winasak yun eh. Apo yung pagwasak ng Panginoon, yung paghatol dun eh. Mapapatawad pa ng Panginoon yun. Kaysa doon sa mga hindi tumanggap. Doon sa pangaral ng mga apostol, ng mga panahon. Kaya sabi ng Panginoon, sa Mateo, chapter 23. Kaya mo yung pagpapahinhod ng Panginoon, yung pagtsatsaga niya sa Israel. Nakita niyo yun? Tsaga niya. Huwag muna kayo, kundi doon sa mga naliligaw. Sabi sa 23 ng Mateo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, 23:36, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. Sabi nga no. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig ko kayong tipunin. Sabi rito, ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Narito, ang iyong bahay ay iniwan sa inyong wasak. Yung sinabi ng ating Panginoon yon, naganap ito. Na sana, hindi sana magaganap ito eh. Nang wasakin ang Israel, lupigin, patayin ang mga Hebreo ng panahon ngayon, noong 70 CE. Kaya nawasak ito. Binasak ito. Kaya sa ating pag-aaral, makita natin, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ibibigay na, no? Sa bansang nagkakabunga, ang sabi ng Panginoon. Sa ilang pagsasalaysay ni Apostol Pedro, sa chapter 10 ng Gawa, makita natin sinasabi niya ron, napagtanto ko, sabi niya, na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Di ba? Sabi nga nun? Basahin nga natin yun. Para alang-alang sa ating mga nakasama. Sa chapter 10, 34 ng Gawa,
At binukan ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nga sa pagpapahayag ng mga apostol, ang sabi sa chapter 13 ng Gawa, dito na ako sa 44. 43. Basa pa tayo pababa, ha? Ito, ha? Nasa, ano tayo, ha? Nasa Biblia tayo, ha? Ito nyo, ha? Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo ang nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsusunod kay Pablo at kay Bernabe. Nasa pagsasalita sa kanila, ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. Ang sabi ng dalawa, manatili kayo sa biyayang ito ng Diyos. Ang sabi ni Pablo at ni Bernabe. Datapat, nang makita ng mga Hudyo, mga Israelita, nung makita nila na may mga sumasampalataya, no? Marami sumampalataya. Itong mga Hudyo, yung binanggit ng ating kapatid kanina eh. Ano? Iyan ko muna yung banggit ng kapatid Balikan ko yung 23. Yung dito sa talatang ito, sinasabi ito, datapot nang makita ng mga Hudyo ang mga karamihan ay nangapuno ng kapanaglian at tinutulan ang mga bagay na sinasalita ni Pablo at nagsipamusong. Ito yung mga Hudyo. Tinutulan yung mga sinasabi ni Apostol Pablo. Ito yung binanggit kanina ng ating kapatid na Guillermo kanina. Sabi doon sa 23:13, datapot sa aban ninyo mga eskriba at mga parseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw niyong bayaang makapasok. Kinahadlangan nila makapasok, ito na yun. Ito yung isa sa mga tagpo na sinasarahan nila. No, yung pagpasok ng iba sa kaharian ng langit. Kaya sila ay nagsipamusong. 46. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe na nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay papasa mga hintil. Kaya naganap yung sinasabi sa ating pag-aaral na sabi doon, aalisin sa kanila ang kaharian at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya mapalad yung mga hintil sa pagkakataong ito. Sa bagay, nung araw pa man, kasama talaga nung una pa man, yung talinghaga nung panahon ni Abraham, nakasama talaga mga hintil. No, doon sa Galatia. Basahin ko muna, Galatia. Pakitala lang po, mga kapatid. Galatia. Sabi doon sa chapter 3, tama ba ito? Dito na ako sa 3:8 ng Galatia. At sapagkat ipinakita ng kasulatan na aaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham. Kay Abraham, ibig sabihin, ang layo ng pagitan. Doon pa lang ipinangaral na kay Abraham yung ebanghelyo. Wala pa yung kautusan. Kaya nga napakalaga rin malaman sa pagsisiyasat ninyo, mga kapatid, kung ang kautusan pa ba, applicable pa ngayon. Malaga yun. Malaman natin. Kaya maganda yung nagsisiyasat. No? Yung mga aral na yan. Napakaganda niyan. Kaya makita natin, nung una pa pala, sinasabi sa verse 8 na ito, aariing ganap ng Diyos ang mahintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinangaral na ng una
ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Di ba? Nung una pa, ipinangaral na no, yung ebanghelyo sa mga hintil. Ngayon, tatanong natin. Ang Israel ngayon, makita natin, no, sa kanyang nakapalibot sa kanya. Kasi sinasabi sa mga bansang nagkakabunga, sa mga hintil. Ang nakapalibot sa kanila, sa taas, Lebanon at Syria. Sa baba, nagulat nga ako sa baba, dati medyo malayo ang pagitan yan ng Ehipto. Pero sa pagitan nila, nasa baba ang Ehipto. Sa parteng kanan, dyan yung Jordan. At kung sasaysayin pa natin, kung lalagyan natin ng pising panukat o araw, diretsong ganon, andyan na yung Babylonia, andyan yung Iran, di ba, mga Middle East, sinasabi. Pero sa parteng kanan niya, malaki yung Mediterranean Sea. Ibig sabihin, walang pulo dun Dagat yun na malawak. Dun sa gilid na yon, andun yung Gaza. Diba, hanggang ngayon, nagpupukpukan sila yung Gaza. Ang lupit ngayon ng Israel, Akala mo yung school dun. Ito lang nakaraang linggo. Binomba, ang dami namatay ng mga Palestina, mga bata. Ang lupit. Ang lupit ng mga baga. Ngayon, itong mga nakapalibot na ito, mga Muslim yun, hindi nananampalataya. Sino ito yung tukoy? Na mga hintil na nagkakabunga. May ilang mga pagpapahayag. Sabi sa chapter Isaiah. Babasa lang ako. 51 na Isaiah. Sa verse 5 ako. Tingnan niyo po Ang katwiran ko ay malapit. Ang aking pagliligtas ay lumabas. At hahatol ang aking bisig sa mga bayan. Mga pulo ay magsisipaghintay sa akin at sa aking bisig ay magsisitiwala sila. Merong hula na dito, na lumabas, sabi nila, hahatol ang aking mga bisig sa mga bayan at mga pulo at sila'y magtitiwala sa akin. Ang sabi sa Isaiah. Ang sabi naman sa 42 ng Isaiah pa din, dito ako sa 12. Tingnan Sa 12, 42:12 na Isaiah, mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon at mangagpahayag ng kanyang kapurihan sa mga pulo. Merong mga pulo na luluwalhatiin ng Diyos at magpapahayag ng kanyang kapurihan. Ito yung mga hula na binabanggit. Yung mga hintil. Kasi yung mga kalapit dito, hindi naman sumasampalataya sa Diyos Iba yung kanilang sinasampalatayanan Si Allah Di ba? Yung lang kanilang kinikilala At sa parte dun sa baba, sa Turkey, at alam natin yung mga hintil doon, yung mga iglesia doon, Efeso, Thessalonica, Gracia Na kung titignan natin sa ngayon, Gracia is Europe. Ang alam ko, sa Europe meron ng A and B. Ganun ba? Parang sa region 4, A and B. Parang parte siya ng Europe. Sinasabi rito sa mamaya na, sasabi ko lang. Hindi ko alam yung kasaysayan ngayon ng mga kapatid natin doon sa mga Thessalonica, sa mga Efeso, sa Colossus, sa mga parteng yan. Pero yung sinasabi rito sa mga pulo. Kasi ang alam ko sa Turkey, na malapit doon na isang pulong na malapit sa kanila, Patmos. Yung kinalagyan ng ating Apostol Juan. Yung pabagamat, ang Gracia, may mga pulo-pulo din sila. Pero iilan lang. Gracia,
Halimbawa, yung Athens is pulo din yun. Medyo pulo din yan. Ngayon, yung sinasabi natin dito sa 42:10, na magpupuri at luluwalhati sa Diyos at magtitiwala sa Diyos. Itong mga pulo na binabanggit, nasabi dito naman sa chapter 42 na binanggit natin, sa 12 at sa 10, na sinasabi, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kapurihan niya mula sa wakas ng lupa, kayong nagsibaba sa dagat at ang buong nariyan, ang mga pulo at mga nananahan doon. Merong ganun na pahiwatig eh. Kaya mapalad, ang Pilipinas kasi tayo maraming mga pulo eh. Talagang na bawat isla sa atin, maliban lang, di ko alam kung may tao doon sa Babuyan Island. Sino ba nakakaalam meron doon? Pero Batanes may tao. Catanduanes may tao. Kahit sa Tawi-Tawi, may tao doon. Maliit na isla yun. Ang sabi sa 24:15 ng Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa mga bagay, ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Silanganan po tayo eh. Kaya mapala tayo, isa tayo doon na nagsisibunga, na lumuwalhati ating kinikilala ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Marami nag-aangkin na sila ito. Pero tayo sangkap din na tayo yung bansang nagkakabunga mula sa silanganan ng mga pulo ng dagat. Tayo po ay mapalad. Bahagi tayo sa lumuwalhati. Itong munting kapisanang ito, bahagi. Hindi natin tinutukoy na tayong talaga yon. Bahagi tayo noon. Na sinasabi kanina, pero ang tingnan natin yung Malakias. Marami nag-aangkin dito eh. 11, sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nanilubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintili. Sa Malakias din, nahiwala na eh. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang munting kapisanan, bahagi po doon. Ang rising sun, hindi po Japan, kasi hindi sumasampalataya sa Diyos yun. May mga bahagi dyan, hindi sila sumasampalataya na mayroong Diyos. Iba ang relihiyon nila dyan. Ang Taiwan, 10 din, na malapit sa atin. Hindi katulad ng bansang Pilipinas. Kaya tanggapin natin ang kinin yun. Tayong mga hintil ay sumampalataya sa ating Panginoon. At umaayon tayo doon sa Ebanghelyo. Yung aral na pinagkit kanina, wag mong dadagdagan, wag mong babawasan. Hindi tayo naglilimos. Hindi natin pinangaral yung ika-10 bahagi na ipagkaloob doon sa mga nagpapahayag. Lipas na yun eh. Ayon sa kautusan na inutos ng Panginoon kay Moises para sa mga saserdote. Na binabanggit, yung mga saserdote noon, sabi sa Mateo, ganito. Tingnan nyo kung merong ganito pa rin sa panahong ito. Sabi sa 23. Sa 27. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas. Maraming ganito eh. Magagandang anyo sa labas. Ang gaganda ng mga sambahan nila. Kagaganda. Wala akong sinasabi nga, binabasa ko lang mga kapatid. Yung, na may anyong maganda sa labas, datapat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. Gayon din naman kayo sa labas ay nagaanyong matuwid sa mga tao.
Datapot sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Ganun yung mga iba eh. No, may ganun mga pagkakataon eh. Pupunta sa mga pamilihan, mahaba ang mga suot, manalangin ng pagkahaba-haba. Minsan doon pa sa pinakakanto eh. Kumbaga sa mga junction eh, na daan eh. Para makita lang na nananalangin sila. Mga mapagpaimbabaw. Sa atin hindi. Ipinapakita doon tayo sa aral. At tayo yung mga hintil na nagsisibunga. At marami mga patotoo sa atin na binanggit ng mga kapatid. Kaya nga ang sabi ganon, na ng ilang mga kasulatan, tayong mga hintil, tandaan natin mga kapatid, kung nabali ang bunga, yung sanga, na tayo nakaduktong doon, huwag tayong magpapalalo. O, di ba? Yan naman ano sa atin eh. Di ba? Sabi na sa 12 ng Roma, ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan sa libutan, at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa kaya ang kapunuan nila? May pag-asa din naman ang Israel. May pag-asa din sila. No, bagamat, banggit natin, at may mga pangyayaring nagtanong, ang mga apostol, ang sabi ganun sa gawa, sabi ganito, tinanong sa verse 6 ng chapter 1 ng gawa, tinanong nga siya nila, nang sila'y nagkakatipo na, nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Nung panahon ng pag-akit na ating Panginoon, isasauli mo ba ang kaharian sa Israel? Ang sabi ng Panginoon, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamamalaan. Yan naman binanggit niya. Na walang sinabing ibabalik na. Kundi hindi. Hindi pa sa panahon ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ganun pa man, nasusulat din naman. Ilang talata na lang po, no? Sa Roma, sa 26, Roma 11:26. Tingnan nyo, kasi maaaring mag-isip tayo na ang mga Israel wala nang pag-asa. Kasi nga, itinakwil sila eh. Natisod sila sa batong panulok. Sila'y mga siwail. Subalit, sabi roon sa 26, at sa ganito ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Magbubuhat sa Sayon ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sakop ng kalikuan. At ito aking tipan sa kanila pagka aalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Meron pang pag-asa. Aalisin din ng Diyos yung kanilang kasalanan. Hindi mo alam eh. Yung hindi mo malilirit kung gaano ang lawak at lalim ng pag-iisip ng Diyos. Bagamat natisod sila sa Ebanghelyo, may mga pag-iisip ang Diyos na hindi natin nalalaman eh. Hindi natin matalos. Hindi natin matalos kung gaano yung kanyang kahabagan, kung gaano yung kanyang pag-ibig at pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapaino. Hindi natin alam yung kung gaano kahaba yun. Kaya, ang sabi doon, sapagkat, sa 30, sapagkat kung paanong kayo ng nakaraang panahon ay mga masuwayin sa Diyos, datapat ngayon kayo'y nagkamit ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng mga Israelita. Nagkamit tayo ng habag. No? Nakapasok tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat sila natiso doon, tayo nakapasok. No? Ganun pa man. Tingnan nyo sa 31. Gayun din naman ang mga ito, ang mga Israel, ang mga Israelita, mga Hudyo, mga Hebreo, sabi ganon, gayon din naman ang mga ito ay naging mga masuwayin ngayon upang sa pamamagitan ng habag na pinagkaloob sa inyo, sa mga hintil, sa atin. Ibig sabihin, sila na may magkamit ngayon ng habag. Nasusulat na rin eh. Magkakaroon din ng habag ang Panginoon sa kanila. Kung
siyempre, magsisisi, magbabalik loob, mananampalataya sa kanyang sinugo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero pag hindi sila nanampalataya, kasama sila sa pupaksain, talagang mawawala sa kanila ang kaharian ng Diyos. Na sinasabi ng ating Panginoon, sa bahay ng Diyos ay maraming tahanan. Di ba? Magalak tayo sa salitang ito. Huwag magulumihanan ng iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Oh, dito lang, makita nyo ha. Magsimpalataya kayo sa Diyos at sa akin, kay Kristo. Hindi lang sa Diyos, di ba? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako ay paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaraon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo man ay dumuon din. 1 chapter 14, 1-3. Kung saan ang Panginoon, kung nasa langit siya, doon po tayo doroon. Puri ng Panginoon. Puri ng Diyos. Magandang umaga po.